Kabanata 2251. Kalahating oras ang lumipas, nakatayo si Clarken sa kanyang flying boat habang ito ay lumulutang sa ibabaw ng lupa ng Gars. Ang kanyang mukha ay puno ng seryosong ekspresyon, at sumulyap siya pabalik sa mga dosenang elders na naghahanda na samahan siya. Bibiyahe tayo sa Grundy Uno sect at hihingin ang paliwanag. Sa sandaling iyon, ang puso ni Clarken ay tumibok sa galit at ang kanyang puot ay tulad ng isang mabangis na leon sa gubat. Ang insidente sa Fierce Beast Mountain ay nagdulot ng matinding dagok sa dangal ng Gars, dahil isang prodigy at 3 elders ang napatay. Hindi pa kailanman nangyari ang ganitong pangyayari. Bagamat hindi pantay ang Gars sa mga nangungunang puwersa ng South Sky, mayroon pa rin silang malaking impluwensya bilang isang pamilya na may Royal Paragon. Marami ang maingat na huwag silang insultuhan, subalit marami sa kanilang miyembro ang napatay ng maaga sa kamay ni Severin. Pinutol ni Severin ang braso ni Sean sa ekspedisyon sa Arctic Heights. Bagamat labis ang galit ng Gars sa nangyari, hindi may kakaila na ang insidente ay tipikal sa mga minor skirmishes na madalas maganap sa ganitong lugar. Kaya naman naging komplikado para sa isang Royal Paragon tulad ni Clarken na makialam. Ngunit iba ang sitwasyon sa Fierce Beast Mountain, ito ay tahasang insulto sa dangal ng Gars. Kung hindi magpapasya si Clarken, maaring maging paksa ng katatawanan ng Gars sa hinaharap. Isinasaalang-alang ang lahat ng iyon, isang mapanganib na kislap ang dumampi sa mga mata ni Clarken habang pinapiloto ang kanyang boat pataas sa kalangitan. Samantala, sa loob ng Grundy Uno sect, nakaupo si Oscar sa main seat at nakapaligid sa kanya ang 9 na Pickmaster sa magkabilang panig. Naramdaman ni Miles mula sa 7th Mountain ang tindi ng sitwasyon matapos masusing tingnan ang seryosong ekspresyon ni Oscar at ang maingat na reaksyon ng kanyang mga kapantay. Ang 9 na Pickmasters ay tinatawag lamang kapag may mahalagang pangyayari. Nang matanto niya iyon, nagtanong si Miles ng may pagkalito, "May nangyari bang napakahalaga kaya tinipon mo kami ngayon?" Dahil dito, tinutok ng iba pang Pickmasters ang kanilang pansin kay Oscar. Kasing musician nila gaya niya. Ipinatong ni Oscar ang kanyang tasa ng mainit na tsaa sa mesa at bahagyang nagbunat ng hininga. Totoo iyon. Pagkatapos ay ikinwento niya ang pakikipagtagpo ni Severin kay Sean at sa mga elders ng Gars sa Fierce Beast Mountain. Nagulat ang mga Pickmasters habang pinoproseso ang kwento. Ano? Pinatay ni Severin ang prodigy ng Gars at ilang Paragon-level elders. Ito ay nakakabahala. Hindi palalampasan ng Gars ang nangyari. Sa isang banda, namangha sila sa biglaang pag-usbong ng lakas ni Severin. Ang pagtalo sa Level 2 at Level 3 Paragons ay isang kahangahangang gawa na, at higit pang kamangha-mangha ang kanyang halos pagtakas mula sa Level 9 Paragon na si Fabian. Sa kabilang banda, nanginginig ang kanilang anit habang unti-unting naiintindihan ang malungkot na katotohanan. Ang pagkamatay ng napakaraming miyembro ng Gars, lalo na ang isang prodigy ay nangangahulugang malabong pababayaan ng Gars ang bagay na ito. Malaki ang posibilidad na ilang Paragons ang pupunta sa Grundy Uno sect upang maghiganti. Mayroong dib na kasulat na patakaran sa Attainment Circle ng South Sky na ang mga disipulo mula sa pangunahing sekta at pamilya ay hindi dapat mamatay at dapat ay makaranas lamang ng matinding pinsala sa pinakamalala. Bilang pinakamalalakas na puwersa sa South Sky, halos walang sinuman ang nang-ahas na hamanin ang mga individual mula sa 4 na pangunahing sekta at 3 pangunahing pamilya. Kahit ang mga puwersa na pantay ang lakas ay nagpapakita ng kaunting pag-iingat dahil sa reputasyon ng kanilang kalaban. Dahil sa pagkaunawa na iyon, malinaw kung bakit labis ang galit ni Clarken nang malaman ang pagkamatay ni Sean at ilang elders. Huminga ng malalim si Miles at may kunot sa noo, "Kung maaari, sect leader, hindi ba mas mabuting ipaliwanag sa Gars na ito ay isang hindi pagkakaintindihan lamang?" Agad na tumayo si Daniela, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng dominang ekspresyon. Tayo ay subsidiary ng Grundy Uno Sacred Land, at dahil dito mayroon tayong kaunting impluwensya sa South Sky. Hindi natin dapat pansinin ang Gars. Iminumungkahi kung baliwalain na lamang natin sila. Nagsalita si Leshun mula sa First Mountain na may malalim na tinig. Pinatay ni Severin ang prodigy ng Dayform sect sa ekspedisyon sa Arctic Heights.
Ngayon may alitan sa pagitan ng Grundy Uno sect at ng Dayform sect. Ngayon, kanyang nasaktan ang Gars. Kung ang kanilang Royal Paragon ay gagawa ng aksyon at makikipag-alyansa sa Royal Paragon ng Dayform sect, tiyak na magiging problema ito. Nagtaas ng kilay si Miles at malamig na sinabi, maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba na ibigay na lamang natin si Severin kung sabay na lalapit ang kanilang Royal Paragons? Nahulog ang mukha ni Lesion sa kaunting kahihiyan. Nag-wave siya ng mga kamay at ipinaliwanag. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ipinapahayag ko lamang ang katotohanan. Maaring dumating ang problema kung sabay na lalapit ang Royal Paragons ng Gars at Dayform sect. Kung mangyari iyon, kung ganoon. Pinutol ni Lesion ang pangungusap at hindi na ito itinuloy. Alam niya ang implikasyon ng kanyang pahayag at nag-isip kung bakit nagpakasigasig ni Severin na patayin ang mga tao samantalang sapat na sana ang malubhang pinsala para ipakita ang kanyang punto. Nagbigay si Severin ng matinding sakit ng ulo sa sekta. Kung hindi maayos ang paghawak sa sitwasyon, maaaring hindi siya makapasok sa Starry Sky Battle Space, lalo na sa Midland. Hindi magiging madali ang makipagnegosasyon sa Royal Paragons ng Gars. Nang marinig iyon, nagbago ang ekspresyon ng lahat, lalo na ni Miles at ng mga nakahanay kay Severin. Tiningnan ni Oscar ang reaksyon mula sa kanyang upuan. May ilang kumunat ang noo, may ilan namang nag-isip, ngunit wala ni isa na nagmungkahi ng ganap na pag-atres. Natuwa siya sa sitwasyon at taimtim na sinabi, si Severin ay preparatory disciple ng Grundy Uno Sacred Land. Nasa atin ang responsibilidad na protektahan siya dahil siya ay ating prodigy. Nagpadala ng kilabot ang deklarasyon sa buong pulong. Malinaw na ipinahayag ni Oscar na paprotektahan niya si Severin at titiyakin ang kanyang kaligtasan. Puno ng kumpiyansa ang siyam na Pickmasters, napalakas ng mga salita ni Oscar. Si Miles ang unang tumayo at sinabi, ang inyong katarungan ay tunay na kahanga-hanga. Aayusin natin agad ang mga disipulo ng sekta upang i-activate ang sect formation. Pagkatapos ay umakyat siya sa hangin at nawala sa hall sa isang kislap ng liwanag. Kasunod nito, isa-isa namang umalis ang ibang Pickmasters upang ayusin ang mga disipulo ng kanilang mga bundok. Habang ilan sa kanila ay lumalabas ng hall, yumunig ang lupa na parang may lindol. Isang galit na sigaw ang umalangaw-ngaw sa labas ng Grundy Uno sect. Lumabas at harapin ang iyong wakas, Severin. Kasabay ng malakas na sigaw ay isang tunog na parang kidlat na umalangaw-ngaw sa tenga ng lahat ng disipulo sa buong Grundy Uno sect. Kasunod nito, dumating ang hangin na nagpaikot ng buhangin at graba, na lumikha ng malakas na agos ng debris na tumama patungo sa Grundy Uno sect. Naging malamig ang tingin ni Oscar nang makita ang nangyari. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinawi ang debris sa isang wave ng kamay. Pagkatapos ay isang hakbang siya sa hangin at lumitaw sa langit sa entrance ng sekta. Ang Grundy Uno sect ay hindi lugar para sa iyong pabagsik na pag-uugali, Clarkon. Nakatayo si Oscar na nakalutang sa ere sa ibabaw ng entrance ng sekta at may mga pagbabago sa hangin sa paligid niya. Ang bahagyang pumuting buhok niya ay umiindak sa hangin na naglalabas ng sabog-sabog na tunog sa katahimikan. Tiningnan niya ang isang bangkang kulay pilak at puti na kasing laki ng burol na nasa 10 milya ang layo sa kalangitan. Kinilala ni Clarkon ang presensya ni Oscar sa pamamagitan ng isang pagbati. Pagbati, Oscar. Bagamat si Clarkon ay isang Royal Paragon, siya ay nasa level 4 lamang, kaya napakaliit kumpara kay Oscar. Mahalagang ipakita ang paggalang sa harap ng isang tao na katulad ng stature ni Oscar. Napansin ni Oscar ang maraming Gar Elders na may mapanganib na anyo sa bangka at nagtanong, nakikipagdigma ka ba sa aking sekta, Clarkon? Umiling si Clarkon at ipinaliwanag kay Oscar na pinatay ni Severin ang mga Elders ng Gars. Pagkatapos ay idinagdag niya, nais kong kunin ang buhay ni Severin. Ang aking puot ay walang kapanatagan hanggat siya ay buhay pa. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng pagkabigla at hindi makapaniwala sa Grundy Uno sect. Maraming disipulo ang sa wakas ay nalaman na pinatay ni Severin ang prodigy ng Gars kasama ang maraming Paragon level na elders, at nakatakas pa mula sa isang level 9 Paragon tulad ni Fabian. Nagsimula ng pag-usapan ng lahat kung ano ang nagawa ni Severin.
Hindi ka panipaniwala. Hindi ko maisip kung gaano kalakas si Elder Severin. Pinatay niya ang 3 Paragons at nakatakas pa mula sa kamay ng level 9 Paragon na si Fabian. Si Severin ay isang halimaw. Ang kanyang progreso ay sobrang bilis na kahit ang mga bihasang Paragons ng Gars ay hindi makapantay sa kanya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng South Sky na ang Royal Paragon ng Gars ay personal na hinarap ang isang level 2 Paragon. Maraming disipulo ang nagpakita ng pagkagulat na nagdulot ng gulo sa loob ng sekta. Sa Pearlite Island, lahat ay sumulyap kay Severin na nasa kanyang pag-iisa. Ang kanilang mga tingin ay mula sa kanya patungo sa nakakatakot na anyo sa itaas ng sekta. Lalo na ang kanyang mga asawa ay nawala sa salita dahil alam nila kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Nag-aalaga si Severin sa kanyang mga sugat sa loob ng training room, ngunit lumabas siya mula sa kanyang pagtakas nang marinig ang deklarasyon ni Clarken. Alam niyang hindi niya pwedeng iwasan ang sitwasyon, kaya nagpa siyang lumapit kay Oscar. Ang kanyang mga asawa, kasama ang grupo ni Woolrich, ay nagtipon sa paligid niya. Ipinahayag ni Diane ang kanyang pag-aalala, nandoon ang Royal Paragon nila. Bakit hindi ka muna manatili sa training room? Umiling si Severin at pinagtibay, hindi. Alam ni Oscar ang katotohanan. Ang Gars ay sinusubukang gumawa ng gulo para sa kanilang sarili. Sigurado ako na ang kanilang Royal Paragon ay hindi gagawa ng bastos na pahayag sa Grundy Uno sect. Sa kabila ng katiyakan ni Severin, lalo lamang tumindi ang pag-aalala sa mukha ng mga babae. Pinagmamasdan ni Severin ang kanilang pagkabahala at sinubukang aliwin sila, huwag kayong mag-alala. Mayroon akong ilan sa pinakamahuhusay na spiritual treasures. Kahit ang isang Royal Paragon ay mahihirapang patayin ako. May mga protective formations din ang sekta. Pagkatapos, umakyat si Severin sa ere at patungo kay Oscar sa isang sinag ng liwanag. Sa isang simpleng kahoy na kubo sa 6th Mountain, abala si Celeste sa paggawa ng mga pil nang maistorbo siya ng malakas na sigaw ni Clarken. Naabala sa kaguluhan, umakyat siya sa ere at nakinig sa ilang bahagi ng usapan ni Clarken at Oscar. Na-shock ang kanyang mukha habang bamulong, pinatay ni Severin ang ilang miyembro ng Gars at nakatakas pa mula sa kamay ni Fabian. Hindi ako nagtataka na personal na nakialam ang Royal Paragon ng Gars at dinala pati ang maraming elders nila, bulong ni Celeste. Ang agwat sa pagitan niya at ni Severin ay tila lumalawak sa bawat sandali. Sa isang liblib na spiritual island malapit sa 5th Mountain, nabigla si Raymond nang malaman ang nangyari. Inalala niya ang paglalakbay ni Severin sa sekta sa nakaraang taon, mula sa pag-angat ng pangalan ni Severin, sa kanyang mga nagawa laban kina Sean at Uzer sa Arctic Heights, at sa huli ang kanyang pagtakas mula sa kamay ng isang level 9 Paragon. Talagang hindi ka panipaniwala. Kung ang taong nasa labas ng entrance ay iba maliban sa Royal Paragon ng Gars, iisipin ni Raymond na inimbitahan lang siya ni Severin. Napangiti siya ng mapait at bamulong, maaari mo namang patayin na lang ang kanilang mga elders at tapos na, Severin. Bakit mo pa kailangan pang habulin ang kanilang prodigy? Ang seryosong ekspresyon ni Clarken sa labas ng sekta ay nagpatunay kay Raymond na walang madaling solusyon sa sitwasyon. Sa isa pang spiritual island, malapit sa 2nd Mountain, nagbukas ng mata si Spencer ang pangatlong pwesto sa sect tournament at hindi makapaniwala. Ang detalye ng alitan ni Severin sa Gars ay nagdulot ng matinding pagkagulat sa kanya. Malamang, hindi pa ipinakita ni Severin ang buong lakas niya sa tournament. Ang pagpatay sa Paragon level ng mga elders ng Gars pati na ang kanilang prodigy ay hindi biro, at higit pang kahanga-hanga na nakatakas si Severin mula kay Fabian, ang Great Elder ng Gars. Kahit isa sa mga nagawa niyang ito ay sapat ng gisingin ang South Sky. Nagpasalamat si Spencer na hindi niya nainis si Severin sa tournament. Samantala, sa isang isla na nababalot ng purple fog, tinitingnan ni Carl ang kalangitan ng may pagkabigla. Kakatapos lang niyang gumaling sa mga sugat, at ang kakaibang pangyayari sa langit ay nagdulot ng malamig na ngiti sa kanyang mukha. Sa pamamagitan ng nakatikom ng ngipin, bulong niya, Severin. Sa pananaw ni Carl, ang pakikialam ng Royal Paragon ng Gars ay nag-iwan ng maliit na tsansa para mabuhay si Severin. Kahit na magtagumpay si Oscar sa pagpoprotekta kay Severin sa lahat ng paraan,
kailangan pa rin niyang harapin ang pinagsamang lakas ng Gars at ng Dayform sect sa Starry Sky Battle Space. Sa kalangitan sa labas ng Grondy Uno sect, 12-dosenang rainbow-colored na ilaw ang damaloy sa hangin habang nagtipon ang mga sect elders sa harap ni Oscar. Sumama rin si Severin sa kanila, at sinamantala ni Oscar ang pagkakataon upang pakilyusan si Severin. Ikaw na bata, tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Natawa si Severin sa tono ng pagkawalang magawa ni Oscar, at sumagot ng bahagyang tawa, kailangan mong itama ito para sa akin, sect leader. Wala akong magawa kundi lumaban, at maswerte ako na nakatakas mula sa tiyak na kamatayan. Nagulat ang mga nakapaligid na elders sa paraan ng pagpapagaan ni Severin sa kanyang mapanganib na pagtakas matapos patayin ang pinakamalalakas na tao ng Gars. Pinutol ni Oscar ang usapan at tiniyak kay Severin. Huwag kang mag-alala, hahanapin ko ang katarungan para sa iyo. Pagkatapos ng lahat, si Severin ay prodigy ng Grondy Uno sect at preparatory disciple ng Grondy Uno Sacred Land. May kutob si Oscar na si Severin ay maaaring maging Supreme Paragon o higit pa, maabot ang celestial na nilalang sa loob ng mas mababa sa isang siglo. Walang mas magandang panahon kaysa ngayon para gumawa ng aksyon. Kabanata 2255. Namula ang mukha ni Clarkan sa galit nang marinig ang palitan nina Severin at Oscar. Ano ang ibig sabihin ni Oscar sa paghahanap ng katarungan para kay Severin? Nawalan ang pamilya namin ng isang prodigy at ilang Paragon level na mga elders. Magiging katatawanan kami ng mga practitioner sa South Sky. Sino ang magbibigay ng katarungan para sa amin? Yumuko ang katawan niya sa puot. At ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang taong ganito kapangahas. Tiningnan ni Clarkan ng mabuti si Oscar at sinabi sa solemn na tono, sigurado ka bang gusto mong maging kaaway ng pamilya ko para sa kapakanan ng isang batang Paragon? Pagkatapos ay tumitig siya kay Severin, na naniniwalang ang kanyang kamatayan ang kailangang bayaran upang maibalik ang dangal ng Gars. Pinanatili ni Oscar ang kanyang pagkakalmado at sumagot, ano ang ibig mong sabihin sa pagiging kaaway ng iyong pamilya? Hindi pa man ako lumapit sa panig ninyo, ipinapakita mo na ang iyong kayabangan sa teritoryo ko. Hindi mo ba iniisip na ganoon lang kadali akong guluhin? Ang kanyang tingin ay napakatalim na parang may tunog na pag-crack, at halos parang kayang hiwain ang hangin. Nanatiling solemn na ang mukha ni Clarkan at sumagot, at ano ang ibig mong ipahiwatig sa pahayag na iyon? Pagkatapos ay sinabi ni Oscar ng walang emosyon, ang prodigy ninyo ay umatake kay Severin sa Fierce Beast Mountain kasama ang ilang elders, at isang level 9 Paragon pa ang umatake sa kanya kalaunan. Ito ay malinaw na pagsasamantala sa mahina, at maswerte siyang nakatakas. Ngayon, dinadala ninyo ang inyong mga tao sa aming teritoryo para maghiganti, na sa tingin ko ay mga ngahulugang papatayin siya. Nagulat si Clarkan sa kapangahasan. Inilarawan ni Oscar si Severin bilang biktima kahit na pinatay ni Severin ang mga miyembro ng Gars. Para bang kasalanan ng Gars ang pumunta sa Fierce Beast Mountain, makipaglaban kay Severin, at ipadala ang level 9 Paragon. Napailing si Clarkan sa galit at hindi itinago ang kanyang sama ng loob. Napakatalino mo, ngayon ay ginagawang inosente ang may sala. Iwinagayway ni Oscar ang kanyang mga kamay at nagtanong, anong kabayaran ang ihahandog ninyo sa aming sekta? Na-freeze ang sarkastikong ngiti sa mukha ni Clarkan, at mabilis na lumitaw ang nakamamatay na titig sa kanyang mga mata. Humihinga siya ng malalim at pakiramdam niya ay malapit na siyang sumabog. Ang kapangahasan ni Oscar ay talaga namang nakakabigla. Bago pa makasagot si Clarkan, nag-alsa ang buong Gars nang marinig ang pahayag ni Oscar. Kabayaran, iniisip mo ba kaming mga tanga? Pinatay ni Severin ang aming prodigy at mga elders. Bakit mo siya ginagawang biktima? Nakakainis ito. Sumabog ang galit ng mga elders ng Gars. Pati ang siyam na Pitmasters ng Grondy Uno sect ay nagtaka kay Oscar matapos niyang ilahad ang baluktot na katotohanan bilang depensa kay Severin. Ngunit, isinasaalang-alang ang status ni Severin bilang preparatory disciple ng Midlands Grondy Uno Sacred Land. Pinili nilang isantabi ang kanilang pag-aalinlangan at hayaan si Oscar na gawin ang kinakailangan. Si Miles ang unang lumapit. Itinuro niya si Fabian at sinabi, panghuhuli sa mahina ay sapat na masama.
Ngayon tinawagan ninyo pa ang isang Royal Paragon para suportahan kayo. Kayong lahat ay walang hiya. Napatingin ng bahagya si Daniela mula sa 6th Mountain at sumigaw ng malamig. Nakakabigla na makita ang isang Royal Paragon na personal na nakikialam sa isang ordinaryong Paragon. Ito ba ang pamantayan na sinusunod ng Gars? Sumang-ayon si Rowan mula sa 8th Mountain, kasunod sila Sean ng 5th Mountain at lahat ng iba pa. Pinanood ni Severin mula sa malayo nang may pagkabigla nang ituring siya nina Oscar at ng mga Pickmasters bilang biktima. Gayunpaman, nakapagbigay ito ng kapanatagan dahil handa silang suportahan siya. Habang nakikinig si Clarkan sa kanilang mga makatarungang pananalita, napagtanto niya na hindi handa ang Gronde Uno sect na isuko si Severin sa kanya. Napangisi siya kay Oscar nang may matinding ekspresyon at idineklara, kung ganoon, gawin na natin ito. Isang nakakatakot na aura ang sumabog mula sa katawan ni Clarkan at umakyat sa kalangitan. Ang mismong tela ng kalawakan sa paligid ay pinunit, at malalaking bitik ang lumitaw sa kawalan. Ang magulong hampas ng elemental energy ay nagdulot ng malakas na hangin, at ang weblight cracks ay kumalat ng ilang dosenang milya sa lupa. Ang nakakatakot na espiritual na enerhiya ay bumalot sa buong Gronde Uno sect, pinipilit ang mga disipulo na huminga. Ang mas mahihinang disipulo ay agad na nahimite dahil sobrang bigat ng presyon. Ang lakas na ito ang lakas ng isang Royal Paragon. Ang galit ng isang Royal Paragon ay kayang magdulot ng ganitong matinding pagbabago sa kapaligiran. Seryoso ang Gars. Maaaring mahuli si Severin at dalhin sa katarungan sa huli. Maraming disipulo ng Gronde Uno sect ang nakatingin sa kalangitan ng may takot at pinag-usapan ang nangyayari. Halos tiyak ang pagdurugo tuwing sumasabog ang galit ng isang Royal Paragon. Dahil nagpasya si Clarkan na personal na harapin si Severin at nagmobilize ng 12 ng galit na Paragon Elders, tila hindi maiiwasan ang digmaan sa Gronde Uno sect. Ang mas mahihinang disipulo ang karaniwang naaapektuhan sa ganitong labanan. Isang malamig na paghinga ang narinig habang lahat ay natatakot sa presyon ni Clarkan. Ang paghinga ay nagmula kay Oscar, at sapat na iyon upang ipawalang bisa ang aura ni Clarkan at alisin ang matinding presyon. Kung lalabanan mo ang Gronde Uno sect, naghuhukay ka ng sariling libingan, sigaw ni Oscar. Lumakad siya pasulong at itinaas ang kamay upang maghatid ng isang makapangyarihang suntok patungo kay Clarkan. Ang suntok ay pinunit ang kawalan at nagpakawala ng nakasisilaw na pagpapakita ng elemental energy. Maging ang liwanag ng araw ay tila panandaliang namutla dahil sa atake. Pinunit ng suntok ang espasyo at pinakawala ng isang malakas na daloy ng enerhiya patungo kay Clarkan. Ang resulta ng pagsabog ay nagdulot ng shockwave na kumalat palabas. Tulad ng isang buhawi, ang enerhiya ay umalis ng mga puno at binuwal ang lupa. Ang epekto ay tulad ng isang aradong bukid, at nag-iwan ng bakas ng pagkawasak. Nanatiling kalmado si Clarkan sa kanyang mukha sa kabila ng pagtanggap ng malakas na suntok. Sa kabilang banda, halos matamba ang mga elders sa paligid niya dahil sa airwave. Nang inig si Clarkan habang itinaas ang kanyang kamay at inilabas ang isang siyam na talampakang sibat na kulay purple gold. Naglalagablab sa puting apoy at kumikislap na kidlat, ang aura nito ay sapat na malakas para pahirapan ang sinumang huminga. Ang espasyo sa paligid nito ay nabaluktot at nagkawatak-watek dahil sa matinding pagbabago, na isang malinaw na palatandaan na ito ay isang superior quality na spiritual treasure. Ipinakita ni Clarkan ang kanyang commanding poise habang hawak ang sandata. Ang kanyang buhok ay umiikot sa hangin habang nakatutok ang kanyang tingin kay Oscar at nagdeklara ng malamig, "Ipakita mo kung ano ang kaya mo." Sa isang iglap, umatake si Clarkan at inihataw ang kanyang sibat ng walang awang puwersa. Hindi natitinag ng atake, pinakawalan ni Oscar ang kanyang level 8 Royal Paragon aura. Inunat niya ang kamay at pinagsama-sama ang madilim na liwanag sa kanyang palad. Pagkatapos, pinalo niya si Clarkan at pinabagsak ito palayo. Ang resulta ng shockwave ay nagdulot ng malalaking bitik sa lupa. Napangisi si Oscar matapos padala si Clarkan palayo. "Ito ang dapat mong matanggap sa pagtatangkang maging mayabang sa harap ko." Walang segundo na nasayang, humakbang si Oscar patungo kay Clarkan, na nakapag-react lamang sa oras upang itulak ang kanyang sibat.
Ang malamig na kislap ng sandata ay tumagos sa paligid ng espasyo. Habang nagkakabanggaan sila, sinamantala ni Fabian ang kaguluhan upang umatake kay Severin. Tumingin siya ng masama kay Severin at sumigaw, "Dito nagtatapos ang buhay mo, Severin." Inilabas ni Fabian ang gintong kutsilyo at pinakawalan ng nakakatakot na aura habang umatake ng may layuning pumatay. Ang ibang elders ng Gars ay nagpasya ring sumali sa atake at inilabas ang kanilang mga spiritual treasures. "Mga disipulo, sumama kayo sa akin at ipagtanggol ang ating formation," sigaw ni Laika mula sa 9th Mountain habang kinuha ang compass at inactivate ito sa ere. Lumitaw ang mga ripples, at nag-transform sa mga haligi ng liwanag na sumira sa kawalan at hinarang ang pag-usad ni Fabian. Nagdesisyon ang mga malalapit na Peak Masters na gumamit ng kanilang spiritual treasures at ilabas ang kanilang level 9 Paragon Aura. Bawat isa ay umakyat sa kalangitan na parang rocket at bumuhos ng atake sa Gars. Isang kaguluhan ng sumabog na mga putok ang umalingaw sa kalangitan, na nagdulot ng dramatikong pagbabago sa paligid. Sa pagtalon ng siyam na level 9 Paragons upang depensahan ang Grundy Uno sect, mabilis na nahanap ng Gars Elders ang kanilang sarili sa disadvantage. Ang kanilang tropa ay binubuo lamang ng 3 level 9 Paragons, habang ang iba ay level 8 at level 7 Paragons. Ang ganitong antas ng lakas ay maaaring ikatakot ng karamihan sa mga hindi kasali sa mga sekta, ngunit hindi sila makalaban sa kahusayan ng mga pinakamalakas sa Grundy Uno sect. Napatahimik sila ng siyam na Peak Masters nang walang kahirap-hirap. Nang maabot ng labanan ng sukdulan, nagsimulang hamina ang lakas ni Fabian, na nagdulot ng pangamba sa natitirang elders. Ang isang labanan isa laban sa 3 laban kay Miles, Daniela, at Rowan ay labis na mahirap harapin. Agad na nagpadala si Fabian ng mensahe sa iba pang Paragons, na nag-utos, patayin si Severin. Nagulat ang mas mababang level elders na hindi pa nakikibahagi sa labanan sa kanyang utos. Di nagtagal, halos 20 elders ang nagbago ng direksyon patungo kay Severin na may layuning patayin siya. Dahil hindi makapag-concentrate si Miles at ang iba pa sa anumang bagay maliban sa kasalukuyang sitwasyon, sinubukan nilang harangan ang 20 tao sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang mga kamay upang lumikha ng maraming beams ng spiritual light. Ngunit 2 sa level 3 Paragons ang nakaiwas sa interception at dumiretso kay Severin. Bilang tugon, pinaggana ni Severin ang Wildfire Sky Soil Zenith at ginamit ang kapangyarihan ng langit at lupa upang labanan ang mga umaatake. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw mula sa Sky Soil Zenith, nakahawig ng isang dambuhalang sagradong bundok, at nagdulot ng matinding shockwave na sumira sa paligid ng maraming milya. Agad na nag-react ang 2 Paragon level elders at ipinagtanggol ang kanilang sarili, kaya naiwasan ang matinding pinsala. Habang pinupunasan nila ang dugo sa mga gilid ng kanilang bibig, mabilis nilang naibalik ang kanilang composure at muling sumali sa labanan. Patayin siya, may nagyayelong ekspresyon si Severin, at ang Chaotic Sword Shadow sa kanyang energy core ay nag-alam. Ang sword wheel na nakabalot sa kanya ay sumabog patungo sa kalangitan, at ang Chaotic Sword Shadow ay nagpakita sa kanyang mga kamay. Bawat sword wielding na disipulo sa Grundy Uno sect ay naramdaman ang kanilang mga espada na kusang tumutugon bago lumutang sa hangin. Hawak ang Chaotic Sword Shadow, kumislap ang mga mata ni Severin ng malupit na layunin habang ang napakalakas na kapangyarihan ng langit at lupa ay damaloy sa maliit na espada. Ang aura nito ay tumindi, at naglabas ng magulong itim at dilaw na liwanag habang umaalingaw ang malakas na sword wheel. Hiwain sila. Tumuloy ang Chaotic Sword Shadow na sinisira ang mismong tela ng espasyo, at nag-iiwan ng itim na puwang sa kawalan. Ang anyo ng espada ay nagbago na parang ilusyon, at naging isang arco-shaped na golden sword beam sa sumunod na segundo. Pagkatapos, hamaba ito ng 100 talampakan sa susunod na segundo, at sinilawan ng buong kalangitan ng gintong liwanag sa sumunod pa. Ang maliwanag na pagpapakita ng sword light ay agad nang nakatakot sa Gars Elders mula sa sandaling ito ay nagpakita. Walang paraan para makatakas, pinunit ng sword light ang kanilang mga katawan at ginawang spray ng dugo. Isang ground shake ang napagsabog ang sumunod,
lumikha ng bangin na libu-libong talampakan ang haba. Ang natitirang sword wheel ay nagpatuloy, at winuwasak ang lahat sa kanyang daraanan. Habang nasa mid-air combat pa rin kay Oscar, nasaksihan ni Clarken ang pagpatay ni Severin sa dalawa pang elders ng kanyang pamilya. Napuno ang kanyang mga mata ng malupit at mapanirang layunin, na parang siya ay nagmula sa kailaliman ng bundok na puno ng mga bangkay. Severin. Sa tugon, ang narinig lang ni Clarken ay isang snicker. Hindi maganda ang maging distracted. Tinutokso ni Oscar habang pinapalo si Clarken. Ang napakalakas na puwersa ay tumama kay Clarken na parang bundok, na sinira ang kanyang mga internal organs at nagdulot sa kanya na samuka ng dugo habang bumagsak mula sa hangin. Lumutang ang puso ni Clarken, at kitang-kita sa kanyang ekspresyon ang kanyang pagkadismaya. Alam niya na ang pagpapatuloy ng labanan ay magtatapos sa kanyang pagkatalo. Ang superior strength ni Oscar ay nag-iwan sa kanya ng maliit na tsansa para manalo. Inaasahan niya na ang kanyang pakikialam ay mag-uudyok kay Oscar na isuko si Severin, ngunit pagkatapos lamang ng kanyang malakas na pagkatalo, naunawaan niya ang kahinaan ng kanyang inaasahan. Kiniskis ni Clarken ang kanyang mga ngipin at masamang tumingin kay Oscar. Sa huli, sinabi niya sa lahat ng Gar Elders, tigilan na ang pag-atake. Umatras na tayo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang malakas na sigaw ay nagulat ang iba pang Gars, na nagbalik ang kanilang malinaw na pag-iisip at napalitan ang matinding galit. Si Fabian, na nakikipagsagupaan pa rin kay Miles at sa iba, hawak ang kanyang spiritual treasure na maliwanag ang liwanag. Ang aura mula sa kanyang sandata ay kumakalat mula sa kanya bilang sentro at humahati sa hangin sa hugis bilog. Habang umiwas sina Miles at ang iba, sinamantala ni Fabian ang pagkakataon upang umatras patungo sa tabi ni Clarken. Hindi naglaon, dumating ang 12-dosenang galit na Gar Elders na may iba't ibang sugat sa kanilang katawan. Ang mga bangin na hinukay sa lupa ng napakaraming sword light ay lalo lamang nagpalala sa frustrasyon ni Clarken, na nagdulot ng mabigat na ekspresyon sa kanyang mukha. Dinala niya ang halos 80 sa kanyang mga elders, kabilang ang mabagsik na si Fabian at 2 level 8 Paragons. Sa huli, marami ang nasugatan, at itinuring niya ito bilang personal na insulto na pinatay ni Severin ang 2 pang Paragon level na mga elders niya. Sa kabila ng kanyang ayaw magbigay daan, natagpuan ni Clarken ang kanyang sarili na walang magawa sa sitwasyon. Ang lakas ni Oscar ay higit sa kanya, at ang pagpapatuloy ng labanan ay malamang na magdulot ng kamatayan ng kanyang pinakamalalakas na elders at ng kanyang sarili. Nauunawaan niya ang kawalan ng saysay ng pagpapalawig ng labanan, at napangiti siya ng pailas at ngumisi. Dahil sa kanyang status bilang Royal Paragon, inakala ni Clarken na ang kanyang pakikialam ay mag-uudyok kay Oscar na isuko si Severin. Ngunit hindi yun nangyari, at pumili si Oscar na sumama kay Severin at hindi nag-atubiling ipagtanggol ang maling gumawa kahit na ibig sabihin ay makipagsagupa sa Gars. Ipinakita ng hindi kanais-nais na pangyayaring ito kay Clarken na ang pamimilit kay Oscar na isuko si Severin ay isang hangal na gawain. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao ng sobra, hanggang sa manakit ang kanyang mga kuko sa laman. Nang tuluyang bumitaw ang kanyang mga daliri, lumingon siya sa kanyang grupo at sinabi, gawin natin ang ating pag-atras. Nag-transform si Clarken sa isang liwanag na nawala sa kalangitan. Ang iba pang Gars ay durog ang espiritu, at wala na silang magagawa kundi iwan ang Grundy Uno sect na may lungkot. Nang mawala na sa paningin ang lahat ng Gars, sabay-sabay na huminga ng maluwag ang 9 na Pickmasters. Si Miles, na nakasuot ng itim na training clothes, puting pantalon, at itim na sapatos ay bumaba sa tabi ni Severin at nagtanong, nasugatan ka ba? Nasaksihan niya si Severin na gumagamit ng misteryosong kapangyarihan upang walang hirap na mapaksa ang 2 level 3 Paragons ng sabay. Ang resulta ng swordlight ay nakagawa ng bangin na libu-libong talampakan ang haba sa lupa, kung saan nanatili ang bakas ng kanyang malakas na sword wheel. Umiling si Severin bilang tugon. Ayos lang ako. Ang kanyang trump card ay isang simpleng teknik na magtatapos sa buhay ng kalaban sa sandaling ipakita ang kanyang espada, at 2 level 3 Paragons ay walang banta sa kanya.
Ngumiti si Miles nang makita niyang hindi nasaktan si Severin. Pinagdaanan ko ang mga atake ng ilang Paragons para sa iyo. Sana hindi mo malimutan ang kabutihang ito. Tumango si Severin na may ngiti. Lagi kong aalalahanan ang tulong mo. Nauunawaan niya na ang siyam na Pitmasters ay tumayo para sa kanya dahil gusto rin nila ng kapalit. Walang libreng bagay, iyon ang kanyang napagtanto. Patuloy na ipinahayag ng iba pang Pitmasters ang kanilang pag-aalala para sa kanya. Haha, walang dapat ikabahala sa Gars. Pwede man magalit si Fabian ng matagal, ngunit hindi namin hahayaan na mahipo kanya. Kabanata 2260. Isa pa sa mga Pitmasters ang nagsabi na gayunpaman, dapat mong malaman na dahil sa iyo, nakuha na natin ang walang humpay na galit ng Gars. Tumingin si Severin sa siyam na Pitmasters na may seryosong ekspresyon. Hindi ko kailanman makakalimutan ang kabutihang ipinakita ninyo sa akin ngayon. Unti-unting bumaba si Oscar mula sa himpapawid at mahinahong sinabi sa kanya na kung ayos na siya, makakabalik na siya sa Pearlite Island ng mag-isa at siya na ang bahala sa lahat ng natitira. Dahil mas mababa sa kalahating buwan na lamang ang natitira bago ang Starry Sky Battle Space, umaasa si Oscar na magagamit ni Severin ang panahong iyon upang higit pang patatagin ang kanyang attainment. Maaaring masyadong mataas ang asahan na manalo sa Starry Sky Battle Space, ngunit ang pinakamahalaga ay makabalik si Severin ng ligtas. Pagkatapos ng lahat, si Severin ay isang preparatory disciple ng Grundy Uno Sacred Land at may potensyal na lumikha ng kasaysayan sa Midland sa loob lamang ng ilang taon, lalo na kapag nakamit niya ang breakthrough patungong level 5 Paragon. Nagpasalamat si Severin ng taos-puso sa sect leader. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng seryosong ekspresyon habang magalang niyang pinagtagpo ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat. Iwinagayway ni Oscar ang kanyang kamay at sinabi na huwag na itong banggitin dahil bilang isang disipulo ng kanyang sekta, tungkulin niyang protektahan siya. Bilang sect leader, responsibilidad niyang ipagtanggol ang kanyang mga disipulo, lalo na nang makita niya ang kaiabangan ng Gar sa kabila ng kanilang limitadong lakas. Bilang pinuno ng Grundy Uno sect at isang mahalagang personalidad sa South Sky, kailangan niyang panatilihin ang ugnayan sa Grundy Uno Sacred Land sa Midland. Ang kapal ng mukha ng Gars bilang isang pangalawang antas na puwersa sa South Sky ay tunay na katawa-tawa. Tumango si Severin bilang pasasalamat at tumalon paitaas upang bumalik sa Pearlite Island. Ang mga Pitmasters at Elders ay bumalik na rin sa kani-kanilang tirahan. Maraming disipulo ang tumingin sa umaatres na mga Gars na may pangmamaliit. May nagsabi na sobra ang iniisip ng Gars kung akala nila kaya nilang guluhin ang ating sekta at puro lang sila walang saysay na banta. May iba namang nagsabi kung gaano kahanga-hanga si Severin dahil mag-isa niyang pinabagsak ang dalawang elders at nakakapangilabot iyon. May nagsabi rin na kahit ang mga prodigy tulad ni Simeon ng Dayfarm sect at Kali ng Marver sect ay hindi kayang tapatan ang talento ni Severin. May ilan pang nagbiro kung dapat na ba siyang tawaging Elder Severin dahil isa na siyang elder ngayon. Hindi napigilan ni Severin na mapangiti habang naririnig ang masayang usapan ng mga disipulo tungkol sa kanya. Bagamat umatras na ang Gars, alam ni Severin na hindi sila basta susuko. Malalagay siya sa malaking panganib kung wala ang suporta nina Oscar at ng siyam na Pitmasters. Mahigpit na kinuyam ni Severin ang kanyang mga kamao at nakaramdam ng matinding determinasyon sa kanyang dibdib. Batid niya ang sarili niyang kakulangan at alam niyang madali niyang mapapabagsak ang Gars kung mayroon siyang attainment ng isang Supreme Paragon. Sa ganoong antas ng lakas, malinaw na niyang naiisip ang araw na si Clarkon mismo ang hihingi sa kanya ng tawad at aaminin na ang lahat ng ito ay kasalanan ng Gars na naging dahilan upang mapatay niya si Sean.